He's tired apostles, and he knows that they are physically
Kaya, see, when he saw many crowds that pressed hard on them, di ba yung sinusundan sila? And he showed full of compassion and he shepherded them. He was a good shepherd to them. And he began teaching them things. Amen? Now, how about us? How about us? Makarelate tayo sa situation? Are we a good shepherds to others? Amen? And then, we're also like disciples, the apostles, na napapagod din. Sa busy pa natin, sa busy ng buhay ngayon, gano'n? Napapagod din ba tayo? Are we have no time to eat? Remember, we're also missionaries to our families, to our job places, our communities. Kaya nga nandito tayo sa Canada. We're also missionaries. Amen? So may time din po ba kayo? Busy na po ang mundo ngayon. Hindi ba ninyo na pupunan? Napaka-busy, no? Napaka-bilis din ng oras. And we're so busy on so many chase natin hinahabol natin yung mga temporary things. Hindi naman din maiwasan kasi kailangan din natin. Amen? No? So, sa Pilipinas nga, ang post doon, hindi na uso kayo ng paramihan ng pera. Paramihan na lang ng kasayahan. Kaya kayong mga street food vendors na nakukuhay mo yun eh. Kasi kung walang pera, mahirap kitain ang pera doon, to be honest. So kung walang pera doon, ano mga? Diba? Eh dito, kompleto tayo eh. We have part-times. We have brothers. Ang daming kasayahan dito. Mamaya na naman, may party na naman tayo. Amen. Diba? So kompleto tayo dito. Amen. Kompleto tayo dito. At may panahon pa kaya tayo? No? To relax, to rest for a while. That's why Jesus is inviting us today. Jesus is inviting us today to recharge our energy, our power, our spirits. No? Kaya tayo nandito. At ano lang yun? Yung rest na acronym, pag-aaralan natin yung word na rest, yung acronym. Amen? So ano yung una? Pagkakalan natin, para ma-i-apply natin sa buhay natin kung paano tayo mag-rest, na magpahinga tayo sa Panginoon. Amen? So unang-una is R. Amen? So anong R? Sino ang makakaula ng R? Yung mga makakaula ng R, ginagawa niya yun. Recharge. Hindi nga? Relax. Ready? Wala na? Okay. Palagi na yung sinasabi eh. Palagi na natin itong marinig. Alam mo, ang letter R is read the Bible. Read the Word of God. Amen? R. Bakit tayo mag-read ng Word of God? Diba sabi niya sa Matthew 4:4, man shall not live on bread alone, but by every word that comes on the word from the mouth of God. Diba? So kailangan, despite sa busy ng ating buhay, pakainin natin ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Despite sa busy nating buhay. Amen? Kasi nagagawa ba natin yun ang tanong eh? Nagagawa ba natin yun? Amen? Kasi ganito yan eh. Palagi na lang kasi natin narinig. Masyado naggasgas ng tayo natin. Kasi hindi ko palagi itong nasasabi ng mga preacher na man siya natin alone, by the time every word. Palagi natin naririnig at palagi natin naririnig na read the word of God, read the Bible. Kaso lang, i-ignore din kasi naging pangkaraniwan na sa atin. Amen? Amen po ba? Amen. No? But lagi natin katandaan na kailangan natin itong basahin para po matugunan yung pangangailangan ng ating espiritu. Amen? At yun na kailangan natin basahin ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay na buhay ang salita ng Diyos. At ito nagbibigay buhay sa atin. Amen? Nagbibigay buhay at nagbibigay ng kapangyarihan
1 verse 8. Diba? Kaya nga natin binabasa at ang ininidinig natin kung hindi tayo nagbabasa. Dapat po ba may logic, diba? Paano tayo makameditate kung hindi tayo nagbabasa? Amen? So once meditating day and night. Kaya nga we keep on reading the Word of God. We keep reading the Word of God. We can meditate it day and night. Amen? So pag na-meditate na natin day and night, it goes to our heart and it goes to our mind. And once it will absorb to our hearts, o man sa ating buhay, you know, we can talk to ourselves. Day and night, masasabihan na natin ang ating sarili. Kaya nga, pag-isip na lang sa umaga, masasabi na natin ang ano, thanks God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, maral, huwag na sa pag-ibig, malaya, kaya kakalupang, maginawa at matagumpay. Paano maaano yan sa buhay natin, ma-apply yan sa buhay natin kung hindi tayo nag-read? Paano yung ma-fulfill if we will not read and meditate on the Word of God? Amen? Amen. Amen! Brothers and sisters, money will be gone. No? Our houses, the retirement home will become old. Then, the cars, our expensive cars will be break down. You know? But the word, our beautiful faces and handsome faces will fade away. But the word of God is always there and remain. Kaya gawin natin masyadong overactive tayo at too much activities kasi nakaka-drain din sa ating spirit, sa ating mind, sa ating body. We need to recharge also. And you know, brothers and sisters, alam ninyo, talagang nakaka-edge kayo. Kumbaga, napaka-advantage sa inyo na nandito kayo ngayon. Why? You are here, naka-aral tayo ng salita ng Diyos na re-recharge ang spirit ninyo. And we're very thankful with the word kay Sister Colette, kay Brother Francis na talagang tumutulong din sila sa Quran. We're proud of our words. So we give it up, brothers and sisters, in the talagas na talagas na talagas sa buhay na Panginoon. We are proud of you and give it up. Amen? Amen. So palagi natin susuportahan at encourage our living. Amen? Amen. So saan na tayo? Saan na tayo? Hey! Are you excited? Ano yung yes? Yung nakahula, pinagalan niya ito. Ha? Sino nakahula? Yes! We have read the word of read the Bible, read the word of God. Involve or engage to God by meditating His word. S. Ano yung S? Surrender. Very good, Sister Ryan! Bravo! Amen? Kailangan natin sumuko si Lord. Alam mo, surrender everything to God and yielding to His power. Dahil, ngayon pa lang kasi, hindi pa tayo nakaplano sa buhay natin. May plano na ang Diyos sa atin. Sabi nga niya si Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plan to prosper you, and not to harm you, plan to give you hope and a future. So mahirap yung kaunahan natin ng Diyos, brothers and sisters. Mahirap yun. Kaya nga ang masasabi ko sa inyo, brothers and sisters, ano? Huwag na natin ipilit yung gusto natin. Huwag na natin ipag-iitan yung gusto natin na hindi naman kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alam mo? Bakit? Alam niyo, tayo lang din ang nasasaktan eh. Tayo lang din ang nahihirap. Surrender to the Lord. Our families, our
best thing that ever happened to me na bago ako dito bumalik. Biniyayaan na kami ng isang dormitory with 12 rooms. At hindi ko yung hindi kay Lord. I never expected na mangyari yun. Never in my plans. Pero palagi ko siyang pinukulit si Lord. Lord, ang gawain dito sa Bunawan kasi naging chapter na nga kami. Bunawan prayer group, as in James prayer group. Hindi na kami prayer group, but we're already chapter. Lord, bahala ka na sa gawain. Kasi si Edwin, hindi naman siya makapagpadala sa akin ng lubos-lubos dahil nga naman nagbabayad ng kanyang baby na si Lexus. Wala mong magawa. Alam nga naman eh, kaligayahan ng asawa ko. Ayaw ko din nagkatapos ako naman yung nag-mission. Ayaw ko yung pag-inihintay lang sa pagkaaway. Yun ang dahilan ng pagkaaway namin. So, I surrender it to God. But I never expect na bibigyan ako ng dormitory with 12 rooms bago ako umalis. Kasi alam mo doon sa Bunawan sa Pilipinas, parang yung ilaw kasi natin sa mga picture tsaka sa mga choir, maswerte talaga we are so blessed here. Bakit itong mga choir natin, huwag din natin silang pressure. Bakit nagtutulong natin sila, wala silang bayad dito sa Pilipinas, binabayaran din na nag-iilaw kami doon. Tsaka yung pag-iilaw natin, binibilang basta-basta na hanggang pamasahin na. Isama mo na parang kayo magbabayad na nagtatrabaho sila. Yes, ano to kanya pa? Ang disciple, hindi mo naman bibigyan ng yung mga disciple na galing Manila because they are sent by talagang from Amping. Kaya pinakamaliit na yung 1.5 tuwing ano doon. So, Lord, bahala ka na sa gawain mo. Eh, mag-25 years na kami ngayong December supposed to be. Pero bahala na si Lord kasi kailangan ko pang mag-stay. Amen! Amen! Gawin ko po si Lord! Bahala ka na talaga Lord! Amen? So, saan na tayo? Letter T. Letter T. So, alam mo yun? Once, kasi habang sinusubo natin ang ating buhay, we will also, gradually, we will also be transformed. Amen? Transform our lives onward to Jesus. Amen? Kailangan din matransform yung buhay natin. Sumusubo na tayo, hindi naman tayo nagpa-transform. Nag-repent na tayo, hindi naman tayo nagbabagong buhay. There's no point at all, brothers and sisters. Amen? By the renewing of our mind, so that we can understand the will of God for us, naiintindihan natin ang unawaan natin kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo magpatuloy, brother sister, it's a process, you know? Masakit needs a sacrifices. Because nga sabi, we offer ourselves as a living sacrifice, holy and pleasing to God. We cannot offer ourselves is gumagawa pa tayo ng mga lingkong gawain. Ganun lang yun. Simple lang talaga si Lord. Hindi mahirap si Lord. Napakabait ni Lord. Hindi mahirap mahalin si Lord. Napaka-ano talaga. It is gradual yan. No? Mahirap sa ayaw. Pero once we will transform, once we started, brothers and sisters, maraming mangyayaring pagbabago sa buhay. At andoon ang mga himala, pagpapala, kagalingan, kapayapaan, contentment talaga. Remember St. Augustine? St. Augustine is, ano siya, he was raised sa Katoliko siyang pamilya. Siyempre, yung mag-ano na, 1 to up to 13 years old, nakukontrol pa siya ng kanyang mga parents, no? Pero nung nagbibinata na siya, na naging very radical na siya, naging sutil, naging, kumbaga sa, ano ba yung heterical, meron siyang belief na heterical, ano ba yun? Yung ibig sabihin nung sa Bisaya pa o sa Tagalog, ay magkulang kung Tagalog, yung naging inihis pa siya. Ilis. Naging pasaway masyado kay Santa Monica. That's why the mother was keep on praying and praying to him. At doon nga, the mother is praying for 17 years. At nagbago ang kanyang buhay sa pakikinig lang ng isang Bishop Ambrose at the age of 31.
bago ang kanyang buhay. Kaya, change our mind, brothers and sisters. Do not conform any longer to the pattern of this world. Little by little, getting better and better and better every day. Gradually, process. Because once na andoon na yung mga himala, mga maranasan na natin ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos, we can say in our life that Jesus alone is the best thing that ever happened sa buhay natin. Wala na ito. Not our job, not our money, hindi ang mabait natin asawa, no. Jesus alone is the best thing that ever happened sa buhay natin. As I said before, na ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay nagbibigay buhay at nagbabago ng ating buhay. At ang nagkakita, the moment we have Jesus, the moment we have God in our life, we have everything. Because in Him, He guides us to be a good shepherds to others, to be a compassionate to others. Amen? At ganun lang din ang sabi ni St. Augustine. Doon niya, nagkakaroon siya ng divine moment sa Diyos. Ang sabi niya, my heart, ang puso ko, Lord, ay hindi mapapagod. My heart is restless until it will rest in you. Amen! Hallelujah! Let's stand, brothers and sisters. Amen. Amen. Please, give malakas na palakpakan. Hindi na ito palakpak sa Panginoon kaya. Amen. Amen. Sa buhay natin, kailangan talagang isuot natin sa Diyos. Wala tayong magagawa. May mga plano tayo na marami tayo plano sa buhay. Marami tayong gusto sa buhay. Marami tayong only one thing, brothers and sisters. Give us a rest for our mind. Maraming salamat sa iyong mga salita.